Dito kayo napapagod sa mga balita. Duterte, Duterte, Duterte. Paulit-ulit. Pero paulit-ulit din na sinasabi. Puro drugs. 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 Paulit-ulit. Nakakasawa. Ako si Nox. Tawagin niyo na lang ako Nox. Isa lang akong kritika. Pero dati akong pro Duterte. Well, nung una naman, maganda talaga ang hangarin niyang si Duterte. Pero, nung nabuking at kung ano na ang lumalabas na issue, ang dahil kay Senador Trillanes, nagbago na isip ko. Naisip ko, ang yabang ni Duterte at ni Cayetano, open daw ng bank account. Open daw. Aba, umiklop. Umiklop. Kasi may nakabuking. Pare-parehas talaga kayo. Pare-parehas. Yan ang mahirap. Kurakot na. Mamamatay tao pa. Sa mga balita natin ngayon, maraming Duterte ang hindi pa rin mulat sa katotohanan. Siguro dahil to dun sa guilt feeling nila. Feeling kasi nila na-scam sila. Kaya ang sakit tanggapin. Hindi ko kayo masisi. Para kayong robot. Pero, simple lang naman ang explanation dyan Nadala kasi ng social media. Nung hype ni Duterte, kaya marami pa rin Duterte. Hindi ako anti-Duterte. Hindi na rin naman ako pro. Pero, dahil sa nakikita ko dito sa Pilipinas, lalong lumalala ang sitwasyon. Bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang stocks. Bagsak lahat. Tapos, yung magaling na Duterte, wala pa rin tigil sa press con. Kundi drugs, 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 drugs. Gumising nga kayo mga Dutertites. Nagpagawa ng bilyong-bilyong piso para magpatayo ng mga rehab center. Ano nangyari? Ilan na lang doon? Wala pa yatang 100. Sinayang niyo yung budget dahil sa paniniwala niyo sa drugs. Dahil hindi ako addict. Hindi pa rin ako nakakita kahit isang perasong droga. Pero, kung may utak kayo, nakita niyo naman yung war on drugs sa ibang bansa. Sa mas malalaki pang bansa tulad na Amerika, Mexico. Hindi ba? May nangyari ba? Wala. 6 na taon lang ang termino mo ng isang presidente. Pero ang pangako mo, 6 na buwan, aalis ka. Well, hindi mo natupad. Pero hindi ka pa rin nag-resign. Okay lang yun. Pero sana, binitiwan mo na yung utak droga mo. Kasi hindi niya masusugpo. Hindi niya masusugpo yan. Mahirap yun. Ang the best way para masugpo mo yan, paluguin mo yung industriya. Paluguin mo yung ekonomiya. Bigyan mo ng magagandang trabaho mga tao. Hindi ba? Bakit susugal ang isang tao sa isang illegal na bagay kung kaya naman niya magtrabaho ng maganda at umasenso
sa malinis na paraan. Pero ano, pinipilit niyo pa rin. Drugs, 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 drugs. Paulit-ulit. Nakakasuka. Ilan na napatay niya? 8,000. Yung mga tanga, tuwan-tuwa pa. Sigurado ba kayo? Sa 8,000 yan, walang mga inosenteng nadamay. Actually, okay lang. Ayos lang. Kung talagang drug lord. O talagang kriminal. Ang problema, hindi eh. Maraming namamatay nang walang dahilan. Maraming nagko-comment na dapat lang mamatay yan. Ubusin yan. Well, paano kaya kung kamag-anak niyo yun? At alam niyo namang walang ginagawang masama. Walang bisyo. At walang kung ano pa man. Pero biglang mabalitaan yung pinatay. Paano na? Duterte ka pa rin ba? Iintayin mo ko ba yan? Nakakaawa. Ang daming abnormal na Duterte sa social media. Bakit? Dahil sa mga maling balita at propaganda sa administrasyon. Katulad na lamang ni Mocha Uson Vlog. Dati, aaminin ko sa inyo. Kasali ako dyan. Lagi nasa newsfeed ko yan. Pero yun yung time na may tiwala pa ako kay Duterte. Ang galing magsalita. Para daw sa pagbabago. May nagbago ba? Mas lalong lumala. Taas ng gasolina. Tumaas ang presyo ng pagkain. Aangat lahat. Nawala ng investor ng Pilipinas. Ano pa ba? Yung mga mahihirap na sumuporta kay Duterte. Bawas na. Patay na lahat eh. Ano pang ipapasok niya sa pinagawang rehab na bilyon-bilyon? Wala. Kaya kung yung bilyon-bilyon na yun, ginawa niyang proyekto para magkatrabaho ang mga tao at umasenso ang Pilipinas. Sabi sana, may pagkakataon pa silang mamuhay ng marangal. Para saan ba yung rehab? Display. Umisin kayo mga Duterte. Hindi totoo yung sinasanto niyo. Tingnan mo. Yan sila Mocha Uson Vlog. Si Thinking Pinoy. Yung bakla. Tignan mo sila. Tignan niyo yung Facebook nila. Basahin niyo. Wala kayong makikita na may isa na meron silang napupuna na mali sa administrasyon sinusuportahan nila. Kasi robot sila. Duterte sila. Lahat ng sasabihin ng Diyos nila, ihimudin nila. Kapag may nakita silang mali, imbis na i-report nila sa tao dahil marami silang follower, babaliktad. Gagawan pa nila ng lusot. O if ever, hindi rin nila ipopost. Ganun ka-abnormal yung mga yan. Well, kaya maraming Duterte pa rin. Simple lang. Ito kasi ang explanation ko. Hindi na masyado uso ang TV. Ngayon, ang mga tao dito sa Pilipinas nagtatrabaho ng 8 to 12 hours a day. Ngayon, kung ordinaryong tao ka,
At nagtatrabaho ko ng 8 to 12 hours a day. Papasok ka ng umaga. Pagod ka, uuwi ka ng gabi. Pagtapos ng trabaho, hindi ka na makanood. Ang gagawin mo na lang, humilata at mag-Facebook. Ngayon, kapag minalas-malas at nakalike ka kay Mocha Uson at kay Pilking Bakla, makikita mo yung mga false news nila, yung mga propaganda nila. At dahil nakita mong maraming naloko, maraming like, maraming share, gagawin mo rin. Ang tawag doon, hype. Hype. Nadala sa hype, maniniwala ka na rin. Dahil walang sinasabing baho sila, wala silang pinupuna, okay lang lahat, nakapaniwala ka na rin. Prepared ka na rin. Pero kung nag-iisip ka mabuti, at lahat ng balita pinag-iisipan mo at nire-research mo, hindi mo sasabihin yan. Hindi ka magiging prepared na magko-comment na lang bigla at magko-comment lang kung ano-ano na wala ka namang alam. Tama ba ako? Ganun ang napupuna ko sa mga Duterte. Kaya kayo marami. Kasi wala kayong alam. Wala kayong background. Hindi nyo naiintindihan. Kaya naniniwala pa rin kayo. Gumising kayo. Kasi lubog na Pilipinas. Diba? Nagtataka nga ako. Ba't marami nagagalit kay Senator Trillanes? Nakakatuwa talaga yan eh. Kung mga boss nila si Senator Trillanes. Nakakatawa. Alam niyo ba? Okay na okay nga si Senator Trillanes. Bakit? Kasi ang trabaho ni Trillanes sa Senado, kaya sa binoto ng tao. Hindi naman dahil magaling siya sa agriculture, sa edukasyon, at kung saan panlarangan eh. Binoto siya ng tao kasi pag meron siyang napuna, meron siyang nakita, meron siyang naamoy, ilalabas niya kahit sino pa. Kung tawagin ko ngayon eh, me against the world. Kasi binabasta siya na kung sino-sino dahil sa maling impormasyon at propaganda, pero sige pa rin siya. Yung iba, ang isip, puta yan, si Trillanes. Malaki utang na loob niya sa kanila, si Trillanes. Bakit? Ang dami niyang nilathala eh, sa publiko. Di siya umatras. Hindi ako pro Trillanes. Natatawa lang kasi ko, hindi maintindihan ng ibang tao. Sumasabay lang sa hype. Kung totoo, katulad ng balita ngayon, matagal na sinabi ni Trillanes kaya ako nawalan ng tiwala kay Duterte. Sa mga edukadong tao at nakapag-aral, actually kahit hindi ka nakapag-aral eh. Basta lang alam mo ang kalakaran sa bangko. Naintindihan mo yung sinasabi niya. Magkaiba ang bank history at bank statement. Magkaiba ho yun. Ang bank history, doon mo makikita kung ano-ano yung transaksyon ginawa ng may-ari ng account. Hindi yun mailabas ni Duterte. Ang inilabas niya, bank statement. Dahil na naman sa hype, nalokong mga tao. Kala nila yung bank statement, malinis. Magkaiba yun. Ang bank history, doon nakasulat kung magkano ang dineposit sa bangko at magkano ang winidraw sa bangko at kung ano pang transaksyon. Yun ang hinihingi ni Trillanes.
Actually, curious lang din ako. Pero bakit pinagtatagon-tago si Duterte? Baka kasi totoo. Hindi ba? Napakadaling kumuha ng bank history sa bangko. Normal na tao, basta may bank account, kayang kumuha nun. Daming palusot, daming pinagsasabi, ang transaction, hindi mailabas. Kaya nawalan ako ng tiwala eh. Ang tapang sa mga papatayin. Bank history, wala. Kaya ako nawala ng tiwala kay Duterte. Sinayang ko yung boto ko sa kanya. Na-scam tayo. Tapos ano ngayon? Lahat ng preso. Laya. Gloria. Pork Barrel Queen. Lahat. Etong si Duterte, ang alam lang, droga. Tapos lahat ng bumati ko sa kanya, babalikan niya. Walang mangyayari. Kahit ano, dati, tuntua ako dyan. Pero pansinin niyo, bago. Puta ni Duterte. Ang ibang ginawa, hindi himudin yung sinasabi ni Duterte. Ang galing magsalita eh, nadadala. May hype. Kaya kayo, gumising kayo. Huwag kayo maging robot. Binababoy na yung bansa natin. Dami ng karantaduang ginawa ni Duterte. Huwag niyong himudin. Huwag kayo maging tanga. Mahirap. Kasi, nagtiwala tayo din sa tao. Ang hirap bumitaw din sa pangako. Ang problema, napako na. Wala namang natupad. Kung gusto niyo ng mga pekeng balita, kung kayo kay Mocha Uson, saka kay Pinky Bading, puro bias yung mga yun. Puro bias. Nakakaawa. Well, kaya lang naman ako lumantad. Kasi, daming abnormal sa Facebook. Daming troll. Huwag kayong maging pro-Duterte. Huwag din kayong maging anti-Duterte. Pwede naman tayong sa gitna. Pag may nakita tayong mali, isalita tayo. Hindi naman pwedeng ihimodin natin lahat ng gustong ipahimod sa atin ng administrasyon. Diba? Nagising kayo. Marami pa akong mga videos na gagawin. Hindi ito pagka-pro-Duterte o pagka-anti-Duterte. Ito yung mga taong nag-iisip. Yung nasa gitna. Yung gusto ng tamang laban sa buhay. Hindi yung katulad niya. Mapagtripan ka ng mga pulis, patay ka. O diba sa yung mga Duterte na nagpapakalat ng propaganda, malapit sa administrasyon. Hindi nila sasapitin yung mga sinasapit, yung mga kapaspalad natin mga kababayan, yung mga nakatira sa squatter, yung mga mahihirap, yun kasi yung tinatamaan. Maawa tayo. Huwag kayo magpa-balot ng sasumpa ng Duterte. Gising kayo. Subscribe. Magawa pa ako ng mga ibang video para magising tayo lahat.